Pag dumugo yung ulo ko, sinasabi ko sa'yo, aray, tinatamaan na ako, ka. Dahil sa mga hindi na makontrol na sumpong ni Harold, napilitan si Nanay Josefina na ikadena at ikulong sa kwarto ang apo. Meron ng 2 buwan ngayon. Hindi ko na pwedeng hindi ikadena kahit masakit sa kalooban ko. Dahil sinasabi nga nila, ikadena ko, ba't ko pinawawalan? Sobra ng sakit. Sabi ko, ginagawa namin ng paraan para hindi makabato, para hindi makasak. Hanggang kinakadena namin. Kahit masakit ang aking kalooban, pinipilit ko siya na ikadena na lang. Sabi nila, kailangan dyan patayin. Sabi gano'n. Kwento ni Nanay Josefina, sanggol pa lang si Harold nang iwanan nito sa kanya ng kanyang anak. Mula noon, si Nanay Josefina na ang tumayong ama, ina at lola ni Harold sa loob ng 25 taon. 1 buwan pa lang iwan sa akin ng nanay yan. Sabi, magtatrabaho. Nakaraan ako, hindi man lang nagpakita siya hanggang sa ngayon, hindi man lang siya nagpaparamdam. Pero yung tatay sa Pampanga nakatira, nakapag-asawa uli. May 2 anak na ron. Hindi na ako. Sa sitwasyon ni Nanay Josefina, Isang buwan pa lang. Pinapacheck up po naman sa mental. Sabi ko ganun nga, nagwawala, nagbabato. Pero ayaw nilang tanggapin doon. Kasi nga, special, inborn daw. walang makapagsabi kung ano ang sakit ng apo at binigyan lang daw si Nanay Josefina ng gamot na ipapainom kay Harold bilang pampakalma. Baka kaya, hindi ko kaya. Inumin na lang. Yung isa, para pampakalma. Yung isa naman para sa isip niya. Pinapainom sa kanya. Kaso, parang di na rin tumatalab.